Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. If you ask me, as I mentioned earlier, as a member of then the Spice Boys in the 11th Congress, we were the ones who gathered the signatures of the impeachment of then President Estrada. We gave it then we were able to convince then Speaker of the House, Manuel Villar, to read it during the prayer. Kasi alam namin, magkakagulo because they still had the majority of members that were against the impeachment of the former president. So nangyari dun, bakbakan, di ba, dinala sa Senado. What did the Senate do? The Senate could have dismissed it at the time and say that was not the proper procedure because there was no motion made on the floor. You read it as a prayer. But did the Senate dismiss it? No, they did not. They heard it. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Napanood natin yung press conference ni Senador Mig Zubiri. Doon sa kanyang press con, may binanggit siya doon na kung titingnan natin, kung ikukumpara natin dito, iuugnay natin dito sa issue ng impeachment ni Sara, malinaw, wala talagang basihan ang Senado na i-delay yung impeachment. At walang basihan na questionin ng Senado ang Kamara. Sa mismong pahayag ni Mig Zubiri, kwento niya yung nangyari ng impeachment ni ERAP. Sabi ni Mig Zubiri, sila noon, ang grupo nila, mga batang senador ito. Ang tawag daw sa kanila noon, Spice Boys. Naalala nga natin talaga noon, sila Zubiri nga noon ng Spice Boys. Ngayon, ang ginawa daw nila noon, sabi ni Mig Zubiri, nag-ipon sila ng perma. Yung 1/3 ng perma ng mga kongresista para mailusot yung impeachment ni ERAP. Ay kasi nga, syempre, malakas si ERAP noon. Maraming mga kongresista, suportado siya. Paano mo mailulusot yung impeachment ni ERAP sa Kamara? Ang ginawa daw nila noon, nung nakakuha na sila ng pirma, yung 1/3 na pirma, ang speaker noon ay si Villar. Ipinasa daw nila doon sa speaker, yung kanilang pinakita daw dito. At nung mag-session ang Kamara, kaagad-agad, wala nang motion. Sa prayer pa lang, doon pa lang sa first part sa prayer, binasa na yung impeachment. Tapos sabay bang ng gavel si Manny Villar noon. Matapos maibang yung gavel, wala nang question kasi naibaba na yung gavel. Ibig sabihin nun, nabang na yung gavel. Ano na yon? Lusot na sa Kamara. So wala nang nagawa yung mga kakampi ni ERAP. Pagdating sa Senado, kahit gustong questionin ng mga kakampi ni ERAP yon, wala silang nagawa. Kasi nakalusot na sa Kamara eh. Kumbaga, ang proseso ng paglulusot, yung pag-i-initiate ng impeachment sa Kamara yon. Kung paano nakalusot sa Kamara yon, kapangyarihan ng Kamara yon. Pagdating ng Senado, wala nang nagawa ang Senado, kundi na-file na yung articles of impeachment, wala na silang nagawa, kundi nag-proceed na ng trial. O yun, forthwith na agad ang trial. So parang dito sa sinasabing ito ni Zubiri, parang mas malala pa nga ang nangyari kay ERAP noon. Kasi nga, nung kay ERAP, wala nang motion. Wala na. Idinaan doon pa lang sa prayer, doon pa lang sa pagsisimula ng session, pinaspasan na kaagad ni Manny Villar. Matapos makuha ng mga Spice Boys at ng mga nagtutulak ng impeachment ni ERAP. Kaya yung majority na mga kakampi ni ERAP na mga kongresista walang nagawa. Kasi naibang na yung gavel. At kahit sa Senado, hindi questionan ng Senado yun. Bakit? Kasi nga ang prinsipyo dyan, kung paano linusot yan sa Kamara, diskresyon ng Kamara yan. Hindi na pwedeng questionin ng Senado yan. Kasi ang trabaho ng Senado, to proceed with the trial. Forthwith, agad-agad. Hindi pwedeng questionin ng Senado yun, yung prosesong dinaanan ng Kamara. Kasi ang Kamara ay kapantay ng Senado pagdating sa impeachment. Ang kapangyarihan ng Kamara mag-initiate ng impeachment. Ang kapangyarihan ng Senado mag-trial. Hindi pwedeng questionin ng Senado kung paano in-initiate. Pag linusot ng Kamara yan, ibig sabihin pasado na yan. Sufficient na yan in form and substance. Ano pa man ang ginawa ng Kamara niyan, pagdating sa Senado, pag nakarating sa kanila yung articles of impeachment, ang trabaho ng Senado ay proceed with the trial. Forthwith. At yun nga ang nangyari. Kaya kung ikukumpara dito sa impeachment ni Sara,
Bakit ang daming mga requirements ang Senado? Sa halip na mag-proceed na ng trial, dinelay ni Chis Escudero. Aside sa dinelay, binalik pa yung articles of impeachment sa Kamara. Tinihingan ang Kamara ng kung ano-anong mga certifications. Yung certification daw na constitutional yung pagkakalusot ng nasabing impeachment, certification daw na talagang itong 20th Congress na Kamara ay desisyonado pa rin na ituloy ang impeachment. Napakaraming hinihingi ng Kamara, ng Senado, na bagay na hindi nangyari noon. Kaya itong sinasabi ni Zubiri, ito yung patunay na mali ang ginagawa ngayon ng Senado. Napaka-unconstitutional. Kasi ang daming, kumbaga, kini-question ng Senado. Yung Senado pa mismo ang may mga question sa ginawa ng Kamara. Parang ang daming mga pinagdadaanan pa sa Senado na samantalang pag na-file ang articles of impeachment sa Senado, ano na yan? Ang trabaho na ng Senado dyan, agad-agad, forthwith, simula na ang trial. Walang pakialam ang Senado kung paano ginawa ng Kamara yung pag-initiate ng impeachment. Kayo na nga, ang kwento nga ni Zubiri, nung panahon mismo ni ERAP, sila sa Kamara, wala nang formal motion. Ano na yon? Binasa na kaagad ng speaker sa prayer pa lang. Sa prayer pa lang, pinaspasa na. And yet, walang nagawa ang Senado kundi mag-proceed sa trial. Ay bakit ngayon? Bakit ngayon ang daming mga chichiburichi ng Senado? May mga pariman-riman pa ba? Mayroon pang mga certifications na mga hinihingi. Kagagawan kasi yan ni Chis Escudero. Aside sa dinilay na, hindi nga nag-proceed ang trial kung ano-ano pang mga hinihingi sa Kamara. Kaya nga si dating Senadora Laila de Lima na ngayon ay kongresista, konstitusyonal ang sabi niya ang lahat ng ginagawang ito ng Senado. Kasi hindi naman dapat ang dami pang mga requisitos ng Senado sa Kamara. Nakalusot na yan sa Kamara, yan ang kapangyarihan ng Kamara, mag-initiate ng impeachment. Kapag na-file na sa Senado, proceed na. Forthwith, proceed na with the trial. Hindi yung andami pang kung anong mga hinihingi. Yan ang malinaw dyan. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan, ng ating punto, diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.